Marami pong mga maling mga pananampalataya din na hindi ko na po babanggitin yung mga relihiyon na naniniwala na isa lamang ang Diyos, na si Kristo ay hindi Diyos, na si Kristo ay isang anghel lamang, no? O ang Espiritu ng Diyos ay isang isang hangin lamang, mga paniniwala, mga kapatid. At ini-establish po natin sa pag-aaral na ito yung doktrina na kung tawagin ay Trinity. At nung unang lesson po natin, pinag-aralan po natin ito. At mas maganda siguro kung ating magbalik tanaw tayo ng panandalian, mga kapatid. No? Although the word Trinity is not explicitly, hindi mo mababasa sa Biblia yung word na Trinity. Subalit kung aaralin o sasaliksikin ng maigi ang banal na kasulatan, na ang Trinity ay nag-i-exist, na merong tatlong persona ang Diyos. Makikita po natin by and by na yung word na God doesn't denote a name but equality. So, although scriptural itong word na Trinity, mga kapatid, ito po ay na-distort as the years passed by. No? Kung titingnan po natin sa isang timeline, simula po nung nangaral ang ating Panginoong Hesus in 33 AD, more or less, hanggang sa mga 100 AD, the death of the last apostle, which is pinaniniwalaan po ng Christendom, si Apostle John. No? Siya po yung huling nabuhay na apostol. So more or less 100 AD. Doubt, no? From 33 AD to 100 AD, there is no doubt sa kanilang Diyos. Yan po yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. During the apostolic. Now, you might be wondering, or you might ask, during those times, mga kapatid, aral natin Panginoon, okay. How about yung tuloy po natin ang ating pag-aaral.
So, as I was saying, mga kapatid, the teachings of the apostles from this hanggang dito po sa time na yan ay pure and true. Subalit, siyempre po, nangamatay na yung mga apostol, nagkaroon po ng apostasy, or in other words, a departure from the truth. Nagkaroon ng ibang aral na pinasimulahan po noong 190 AD ng isang lalaking nagngangalang Theodotos, na kanyang ipinangaral na meron lang talagang isang persona, ang Diyos. No? Iisa lamang daw yung Father, Son, and Holy Spirit. At yan po ay nasundan noong 260 AD ni Sabellius na taga Libya. At ganyan din po ang kanyang pangangaral. Na iisa lamang ang Diyos, ang kanyang persona, at yung tinatawag na sa Biblia na Father, Son, and Holy Spirit are just the same person in different capacities. No? So, at yan po ay nagpatuloy din hanggang sa 1914, yung tinatawag na Oneness Pentecostal Church, yan din po ang kanilang turo. Na indivisibly one. They are not three persons or individuals or minds. So, ano ngayon yung sinasabi sa banal na kasulatan na merong isang Diyos? Kasi marami po tayong, and we will not repeat our lesson last December, marami po tayong binasa ng mga talata na nagsasabi, the Lord is one. God is one. In the Old Testament, hitik na hitik po yan. Binabanggit, God is one, the Lord is one. In the Old Testament po, the word God is translated sa Hebrew word na Eloah, Elohim. Yan po yung generic description or designation ng Diyos or the word God. Sa New Testament naman po, yan po ay Theos. At napag-aralan po natin nung sa lesson na yan na the word God hindi po yan pangalan ng personality. Kundi ito po ay description ng quality or nature. So, Eloah, Elohim, or in the New Testament, Theos, which is translated in English as God, it means divine nature or quality. Yung kalalagayan, yung uri. So, when the Bible talks about one God, it is referring to the one divine nature or quality of being that we refer to as God. So, ibig sabihin lamang ng God is divine nature or quality. Kaya kapag sinabi pong one God, ibig sabihin meron lang iisang divine nature o kalalagayan na kung tawagin ay Diyos. At although meron lang isang divine nature, meron pong tatlong persona na nag-possess ng divine nature na yan. At yan po ang Father, Son, and Holy Spirit. Kaya po, we concluded that lesson na the statement there is one God means there is only one divine nature. And that divine nature is inherently possessed by three distinct personality, which is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At itong Trinity nga
although hindi po binabanggit sa Biblia, yang pong doktrinang yan ay biblical and scriptural, and that can be proven through a careful study of the Holy Scriptures. Now, ipakita ko lamang po yung tinatawag na yan po yung kung susumahin po ang doktrina ng Biblia tungkol sa Diyos. Ito po yun. No? Ang Diyos ay meron siyang iisa. If you see this triangle, that is the one divine nature of God. But God, there are three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And they are distinct. The Son is not the Holy Spirit. The Son is not the Father. The Father is not the Holy Spirit. Magkakaiba. Kumbaga parang si Brother Nelson, si Nomer, at saka ako. No? Magkakaiba kaming persona. Pero iisa kami sa aming nature na tao. Yun po ang ibig sabihin nun. Kapag kasi sinabi, si Nelson, si Nomer, at saka si Darwin ay iisa. Ibig sabihin, iisa kami na pare-pareho kaming tao. Yung aming nature or quality. But we are three distinct persons. Ganyan din po ang konsepto ng Biblia pagdating sa Diyos. Now, maybe we have many questions na kagaya po nung manuscript na binigay sa atin ng ating isang kapatid na pinapatunayan niyang ganito. Ang gamit po mga kapatid ay mga talata din ng Biblia. At ginamitan din niya ng mga tawag nito, mga grammatical Pero meron po akong mga nakita doon na mga questionable. No? So, when we study the Bible, ito po ang itinuturo ng Biblia. Kaya kung meron po tayong mga konsepto na minsan nagko-conflict po dito, ang masasabi ko lamang po dyan is hindi po lahat, no? Hindi lahat ng kaalaman ay ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi nga sa, I think it's in Deuteronomy chapter 29, verse 29. The secret things belongs to the Lord our God. But those things which are revealed, ito po yung mga pinahayag sa atin sa pamamagitan ng Biblia, these are revealed to us and to our children forever, that we may do all the words of the Lord. Kaya po, minsan kahit ako din po, mga kapatid, may mga katanungan po ako. May mga, kagaya po nito, merong 3 persona ang Diyos. Saan sila nanggaling? No? Minsan naisip po ba ninyo yun? Ako minsan, parang napakalalim na palaisipan. But then, when I ponder on these things, ito na lamang po ang pinanghahawakan ko. No? Na sinabi ni Moises na may mga sikreto talaga na mga bagay na kaalaman na hindi ipinahayag ng Diyos sa tao. Sikreto yan. Pero ito po, ano po yan mga kapatid, yung parade yan ng mga fire truck. Kasi po, March is a fire prevention month. Padaanin po muna natin. So yun po, yung when you have doubts about the scriptures, just rest in the fact na sinabi ni Moses
na may mga bagay na hindi ipinahayag sa atin sa Biblia. Those are secret things and they belong to God. But lahat ng mga bagay na kakailanganin natin para po makapaglingkod tayo sa Panginoon, these are all revealed in the Bible. At magkasya na lang po tayo. So sa pag-aaral na ito mga kapatid, patutunayan natin na yung persona na sinasabi na God the Father is God. And we will present some scriptures to back it up. Like in Ephesians chapter 1 verse 3, kung meron po kayong mga Biblia, ay samahan niyo po akong bumasa. Naka-plus din po sa ating screen yung English translation. But I will read in Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Ephesians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So you see that phrase. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So dito po ay binanggit ng talata na etong Ama ay Diyos, no? The God and Father of our Lord Jesus Christ. And marami pa pong verse na nagsasabi niyan mga kapatid, but pinili ko lamang po yung ilan. The Holy Spirit is also God. At yan po ay nandirito sa Acts chapter 5 verse 3 to 4, wherein ito po yung pangyayari na yung mag-asawang si Ananias at saka si Sapphira, sila po ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Ganito po ang pagkakasabi sa Tagalog. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang inyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Why did Satan fill your heart to lie to the Holy Ghost? At upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Nang yaoy nanatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. So, you see that point, sabi po ni Apostle Peter, why have you lied to the Holy? Have not lied to men, but unto God. So, dito po makikita natin na yung Espiritu Santo ay Diyos. And then, God the Son, in Hebrews chapter 1 verse 8, yan po ay ganito po ang pagkakabanggit sa Tagalog. Ngunit tungkol sa anak, ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. So,
from this verse, kinuha lamang po natin, pero yung konteksto po, pinapakilala po dyan ang ating Panginoong Hesukristo. No? Jesus the Son was presented in this chapter as God. Ngayon, pupunta po tayo doon sa mga talata naman mga kapatid na nagpapatunay na yung tatlong persona ng Diyos ay distinct, different from each other. And we will start with John chapter 14. John chapter 14, verse 25 to 26. Ganito po ang pagkakasabi. At ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa iyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Verse 26, datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Ito po ang nagsasalita ang ating Panginoon. Kausap niya yung kanyang mga alagad. Sabi ng ating Panginoon, these things that I have spoken to you. So, siya yung nagsasalita, pinapakilala niya ngayon na merong susuguin yung Ama. At ang susuguin ng Ama ay itong Holy Spirit. So you see that the Holy Spirit is different from the one speaking, and then the one who will send the Holy Spirit is also different from the one speaking and from the Holy Spirit. Makikita po natin dito na merong tatlong persona. No? And still in John, Book of John, in the next chapter, John 15:26, ito po ay ang Panginoon pa rin ang nagsasalita. You know that sequence in John chapter 13 hanggang John chapter 17. Yan po ay yung sequence ng Last Supper ng ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. So ang nagsasalita dyan ng ating Panginoong Hesus. John 15, ano po yan? 26, ganito po ang pagkakasabi. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatuto sa akin. Ito po, yun pong sinasabi ko kanina na manuscript na binigay ng isang kapatid. Pinapatunayan po niya doon na ang ating Panginoong Hesus daw, siya din yung Espiritu Santo. Dito pa lamang po sa talatang ito, maliwanag na no? Na ang ating Panginoong Hesus, siya yung pagkaakyat niya sa Ama, siya po yung magsusugo ng Espiritu Santo. Kaya kung babasahin po natin yan, mga kapatid, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father. Bakit pa niya sinabi na whom I will send unto you? Hindi po ba? Pwede na lang niya sabihin na ako din yun. Ako din yun, ako lang yun, babalik din ako. Pero iba po yung persona na ito. No? Again, titingnan pa po natin yung ibang mga talata. Dito lamang po sa dalawang to, makikita na natin na meron tatlong persona ng Diyos. God the Father, God the Son, Jesus, and God the Holy Spirit. So, also in 2 Corinthians chapter 13, verse 14,
Ayan po. This is the last verse or yung closing statement sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost will be with you all. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, isang persona, at ang pag-ibig ng Diyos, pangalawang persona, at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Tatlo po. And also in Ephesians chapter 2 verse for through Him, through Jesus, sabi, this is the Apostle Paul speaking. Sabi ni Apostle Paul, through Jesus, we both have access by one Spirit, ito po yung Holy Spirit, unto the Father. So tatlong persona na naman po. There are more than 30 verses in the Bible, no, na nagsasabi na God is one. And there are equally marami din pong talata, mga kapatid, na nagpapakita na meron talagang distinct three distinct person possessing the nature of or quality of God. Again, in Jude chapter, wala palang chapter, kasi po ang Jude ay isang maikling sulat, no? Jude, ito po ay second to the last. After po niyan yung Revelation. After 1st and 2nd and 3rd John, Jude. So the book of Jude in verse 20 and 21, ganito po ang sinasabi. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayan ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. So, we can see there, no, na binabanggit niya yung at least meron pong dalawa dyan, the Holy Spirit and Jesus Christ. And again, Ephesians chapter 2 verse 18, parang ano natin ito kanina. Okay. Ephesians chapter 2 verse 18, babasahin ko lamang po sa Tagalog. That is not the correct verse. Ephesians chapter 2 verse 18. Okay, mga kapatid. Hanapin ko po yan, mga kapatid, kung ano po yung verse na yan. But nagkamali lang po ako ng kopya. But in that verse, makikita po natin dyan na sinasabi niya, elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace and peace be multiplied. So, tatlong persona na naman po ang binabanggit dyan, mga kapatid. Okay, that is in 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Sorry po.
So, with all the verses that we have studied for this morning's Bible study, tayo po ay dadako na sa ating konklusyon. At makikita po natin dyan, mga kapatid, na sa mga talatang ating binasa at hinimay, na merong tatlong persona na binabanggit. Tatlo or dalawa, but more than one. So ibig sabihin, yung mga talatang nagsasabi na ang Diyos ay isa, we have already proven that, and it can be proven through a grammatical structure, na ang ibig pong sabihin yan ay the statement that there is one God means there is only one divine nature. And that divine nature is inherently possessed by God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Magkakaiba po yan. And God the Father is not the Son. The Father is different from the Son, and vice versa. The Son is not the Holy Spirit, and vice versa. And the Holy Spirit is not the Father, and vice versa. Yan po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Yan po ang ating tinitindigan. Ibang katuruan o nagtuturo na laban sa tinuturo ng banal na kasulatan, yan po ay ating tinuturo. Meron po kayong mga tanong, mga kapatid? I hope since wala kayong katanungan, I hope kahit papaano ay medyo malinaw naman. Kung may maisipan po kayong katanungan, i-message nyo na lang sa akin at pag-aaralan. Sapagkat ito po ay Bible study. Atin pong hihimayin, pag-aaralin, lilinawin kung ano po ang mga tawag ito. Mga correction if there. Opo, is there. Yung pong salitang divine nature. Opo. Ibig po man sabihin nun yung tatlong distinct person, ang nagpo-possess sila ng spirit lang. They are, tatlo sila, puro spirit ba sila? Sa pagtuturo po ng Biblia, mga sister, ang Diyos po, no? Ang kanyang kalalagayan na spirit. So, ibig pong sabihin, Sila, puro spirit. opo, pare-pareha po sila ng kalalagayan. Opo. Na sila po ay spirit. Now, kung ano po yung nature ng pagiging spirit na yan, hindi po binabanggit sa banal na kasulatan. Pero yung statement na God is a spirit, yan po ay mababasa po natin. Nasa John chapter 4 po, na God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. So, ang Diyos ay bumalik sa Espiritu. Opo. Ang dating gano'n, nagkatawang pa, bumalik siya sa pag-isip. Isa pong contention, even among our brotherhood, yung ang Panginoong Hesukristo nung pumunta siya dito sa lupa, hindi po ba nagkatawang tao siya? Nung siya ay nagkatawang tao, siya ba ay fully God or fully human? Or kalahating half God, half human? Meron pong debate tungkol diyan. Pero hindi po
hindi po natin masasagot or yan po yung sinasabi ko kanina na mystery. Opo. Nung nagkatawang tao po si Jesus Christ, Opo. di po ba hinubad niya kayo ng pagka-Diyos? Sinasabi po sa banal na kasalanan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Opo. Pero meron po mga instances na nakakagawa siya ng mga miracles. So, he still have that power. So, kaya po, kaya po mystery. You cannot fully say na he is fully human. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. To what extent? Did he abandon 100% his deity? Yun po yung mga katanungan eh. Kasi, Fully human po ba siya? bakit yung first miracle niya, yung ginawa niya yung tubig na, kaya nanon pa yung power at sa kanya pa rin. Hindi ba, hindi naman yung totally na hinubad. Opo. Kaya nga po nung ang ating Panginoon ay nandirito sa lupa, nangangaral po siya. He has the power to perform miracles. Oo. Kaya po, yan eh, kumbaga, hindi, for me, hindi ko po hindi ko po mapatunayan na siya ay fully human. Hindi ko rin po mapatunayan na siya ay fully divine kasi sinabi sa banal na kasulatan, hinubad niya. But to what extent? Kaya, para po sa akin, kung ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan, doon na lamang po ako magkakasya. So, anyway, that will not define yung aking kaligtasan. At hindi naman po diyan nakano. Ang makakapag-apekto po sa ating kaligtasan is if we believe in Jesus as God, or Jesus is tao lamang o espiritu. So, yun po. Meron pa pong katanungan? Okay. Power sa Kasi nga nung 'di ba bago siya hinuli at pinahirapan at ipako sa krus, nanalangin siya na if it is possible, wag na lamang siyang mamatay kasi he is human. Nararamdaman niya yung takot, yung hirap na kanyang dadanasin. Nababalisa siya. At nung nasa krus siya, ramdam niya lahat ng paghihirap ng sakit. So, at that instance, hindi po natin masabi kung he is fully human or meron pang natitirang pagkadya sa kanya. So, that's a mystery for me, mga kapatid. It's a mystery. But I leave it to God. Kasi sabi ng Biblia, yung mga sikretong mga katanungan, secret things belongs to the Lord our God. Kung ano po yung na-reveal sa atin sa Biblia, yun po ang ating panggawa. Kung wala na pong tanong, tayo po ay magpapatuloy. Awit po tayo ng isang awitin, isang hymno, and then we will proceed to the sermon to be led by Brother Nelson. Number.